Almighty Father, we worship and adore you. Maraming salamat sa kabutihan niyo sa amin sa bawat araw, Panginoon. Alam niyo po ang bawat landas na aming tinatahak, iba-iba man kami ng mga sirkumstansya sa buhay, pero patuloy kayo nagpapakita ng inyong katapatan at kabutihan sa amin. And so we pray that you would truly be exalted even in our midst. Pagpalaan niyo po ang maikling panahon ng aming pag-aaral, gayon din po sa iba pang mga Sunday school classes, sa lahat ng mga tagapagturo. And how we pray, O Lord, that you will be pleased to visit us with your wonderful presence. Sa lahat din po ng mga nagkakaroon ng gawain ganito, we pray, O Lord, samahan niyo po kami upang kayo po ang tunay na matanyag. Purihin ang inyong pangalan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Alam niyo, for the past weeks, yun kasi yung in-encourage ako ng Panginoon to grow in the area of prayer. Lahat naman tayo siguro nananalangin. Pero kapag dumating tayo sa panahong ramdam na ramdam mong kailangan mo ang Diyos at yung nananabi ka na makatagpo siya, lalo na kapag dumating tayo sa panahong abalang-abala na tayo, di ba? Yan ang isa sa mga unang nababawasan yung panahon ng pananalangin. Pero nawa, gaya ng pagnanais sa aking puso na inilagay ng Panginoon sa bawat isa rin sa atin, sana maging pagpapala yung series on prayer na tinatalakay natin dahil napakasarap makatagpo at makaniig yung ating napakabuting Ama. Diba? Wala nang katulad ang Diyos. Kaya, sabi nga, kapag daw ang panalangin ay naging normal na bahagi ng buhay natin, maraming bagay ang mangyayari. Maring hindi nagbabago yung circumstansya natin sa tingin natin, pero sigurado may binabago ang Diyos sa puso natin, sa isip natin. At lalo na yung ating pagiging malapit sa Kanya. Napakasarap ma-develop yun. So, because of that, meron akong nakitang maikling tula na nagpapaalala patungkol sa kahalagahan ng pananalangin sa araw-araw. Maikli lang siya in English. Sabi doon, before the day begins, before you go to bed, before you go to work or school, before you send that text, before you eat, drive, or travel, when bad things happen, before bad things happen, in every situation, pray first. Sana nakuha nyo, no? Kasi di ba madalas maraming tao pagkagising, hawak agad ng cellphone, no? May iba agad gustong gawin. Pero masarap na nasa isip at puso natin, gusto natin na makaniig ang Diyos. Wala na pong masihigit pa doon sa ganong pakikipagtagpo sa Panginoon. And so, naalala ko dito si Sir Bernie, since siya ang mahilig gumawa ng tula. At nung iniisip ko to, paano to maigagawa ng tula sa Filipino, may title pa no? Manalangin muna. Hopefully, na-capture yung thought. Bago magsimula ang araw, sa Diyos ay dumulog. Bago matulog, magpasalamat ng buong loob. Bago pumasok sa trabaho o paaralan, humingi ng kanyang gabay. Bago magpadala ng mensahe, isipin ang kabutihang iaalay. Bago kumain, bumiyahe o magmaneho, sa kanya'y magtiwala. Kapag may pagsubok, huwag mawala ng pag-asa. Bago pa dumating ang problema, ihanda ang puso't diwa. Sa bawat sandali ng buhay, unahing manalangin sa ating Ama. Sana, even in that short poem, sa maikling tulang iyon, nakakapture yung thought na, oo nga no, ganun kahalaga sa buhay, lalo ng isang mananampalataya, yung pakikipag-inig sa Diyos. It's as natural as breathing nga do, yung paghinga. Kung hindi tayo pwedeng mabuhay ng hindi humihinga, paano naman tayo mabubuhay ng hindi nananalangin? Diba? Yun yung inilagay ng banal na spirito sa puso natin. At dito natin nararanasan ang presensya at kapangyarihan ng Diyos kapag tinuturuan niya tayong manalangin. Remember, as we started in our series on Luke 11, ang mga alagad ang humingi sa Panginoon, Lord, teach us to pray. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manalangin. May nakita silang kakaiba Gusto rin nila. At sana ganun din tayo. Hindi ko kasing matagal na tayo na Kristiyano, automatic na yan Sabi ko, may mga panahong malamig ang puso natin, may mga panahong abala tayo sa maraming bagay. And so, dapat binibigyan tayo ng pagiging, yung sensitive heart and mind ng Diyos, pagiging sensitibo sa Kanya, para yatang wala na akong panahon sa Diyos.
Masyado na ako maraming panahon sa maraming bagay. Nawawala na siya. Sabi sa James 5:16, if you have your Bibles, James 5:16, kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Alam naman natin, yung sinasabing matuwid dyan, yan yung Kristiyano, yung taong may pagkakilala sa Diyos. Pero bakit daw ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa? Ang Diyos, ang dahilan, bakit magiging makapangyarihan at mabisa ang panalangin ng isang matuwid? Hindi dahil sa mabait tayo, hindi dahil sa ginagawa natin lahat ng gusto ng Diyos, pero dahil sa relasyon natin sa Diyos na makapangyarihan. Kaya, di ba, yun ang unang-una nakita natin earlier, na kailangan may relasyon ka muna sa Diyos. At naniniwala pa ba tayo na makapangyarihan at mabisa ang panalangin ng isang taong matuwid? Again, pag tumatagal na tayo bilang Kristiyano, marami na tayong natututuan sa buhay, marami na tayong mga paraan na siguro naging epektibo. Pero ang tanong, ang una ba nating naiisip ay ang Diyos ang kikilos. Ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng ito. O subukan muna natin lahat ng bagay bago tayo manalangin. Di ba kasi karamihan ng mga tao, pag wala na magawa, tsaka mananalangin. Hindi eh. Kailangan paalala ng Diyos sa atin, wala nang mabisang paraan para makita natin ang pagkilos ng Diyos, kundi ang pananalangin. Siya mismo ang dumirinig sa panalangin ng mga anak niya. Kaya mapapansin nyo, no? Ang unang bahagi, sabi doon, ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan. Ibig sabihin, huwag tayong magtago na anumang kasalanan sa buhay natin na madali tayong mag-pretend. At if okay naman tayo, walang problema, alam natin hindi totoo yun. Ang daming nangyayari through the course of the week at kailangan natin palaging humingi sa Diyos ng tawad. Kapag malinis na yung ating puso, syempre, dahil sa Panginoon, palagi naman siya ang gumagawa niyan dahil sa dugo ng Panginoong Kristo, siya ang nagpapatawad sa atin, pwede na tayong humarap sa Diyos at pwede na tayong humarap sa tao. At doon ang sabi, ipanalangin ninyo ang isa't isa. You will go beyond the natural prayer ng karamihan na puro sarili, puro pamilya, puro yung nangyari lang sa paligid niya. No, magiging concern tayo para sa iba. Lumalawak yung ating pananalangin. At napakasarap, siguro naranasan nyo to. Kapag sinagot ng Diyos yung panalangin natin, wala nang katulad, salamat Panginoon. But you must believe. Kaya nga diba, may nagtanong, nung may bumisita sa church ni Charles Spurgeon, at sabi niya, anong sikreto? Bakit ang dami-daming tao na dumadalo sa simbahan niyo at dami-daming tao na touch ang buhay sa salita ng Diyos? At dinala ni Spurgeon ang bisita niya, I think it was an underground area, at doon pinakita niya, ito ang susi, ang daming nananalangin. Kailangan natin yung mga kapatid. We need men and women who would be people not only of the word, but people of prayer. Magkatugma kasi yun yung salita ng Diyos at pananalangin. At doon natin nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. More than anything else, sinabi rin ito ni Pastor Eric, hindi sa programs, hindi sa dami ng plano natin, hindi sa ganda ng ating pinagdadausan, although blessing lahat yan. Pero number one, ay yung pananalangin ng mga anak ng Diyos. If we truly believe God is powerful and able to work even in our midst, yung hindi natin kayang baguhin sa ating government, sa ating mga leaders, sa buong mundo, God is able. Sabi ko nga, yung isang book na hindi ko makalimutan ng title, Touch the World Through Prayer. So, napakasarap maranasan yun. Pero we have to begin with our own personal time with the Lord. Isa pang talata, Ephesians chapter 3, verses 20 to 21. Kita niyo yung focus ng Ephesians 3:20 sa kakayahan ng Diyos. Sabi doon, ngayon sa Kanya na makagagawa ng higit na sagana kaysa sa lahat ng ating hiningi o iniisip. Come to think of it, maraming kayang
isipin tayo di ba? Yung hindi natin kayang gawin, even if it's imaginary, bigla kang lumakas, makakalipad ka, you can do even the impossible in your mind. So many things to think about. Pero higit pa daw ang Diyos sa kaya nating hingin o isipin. At ang masarap dito, yun daw ay ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Dahil nga siyang ating Diyos, tayo ang kanyang anak, kumikilo siya sa buhay natin. Huwag daw nating i-underestimate o tatawaran ang kakayahan ng Diyos. Kasi minsan nakabatay sa circumstance Para bang ang estimation ng iba, sana mangyari to. O kaya, pagkakalkula ko lang, parang may probability na pwedeng mangyari. Walang imposible sa Diyos Yun Kaya, kapag natutuhan natin yung totoong maranasan ng kapangyarihan ng Diyos, ang magiging consideration natin palagi would be yung kalwalhatian niya. Hindi naman tayo para makita na ang galing-galing natin marami tayong na-accomplish Kasi tingnan niyo yung second part dun sa 21, sumakanya naman ang kalwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakailanman. Amen. Ibabalik natin sa kanyang papuri dahil walang ibang karapat-dapat. At yun ang tunay na nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Yung mga nagpapakita lang at gustong sila maiangat, marahil hindi nila naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Kung naranasan mo yan, pwede ka bang magmalaki? Kung naranasan mo siya sa buhay mo, pwede bang hindi siya ang matanyag? Yung palagi na lang ang usapan ako, o kami. Alam mong mga sarili, Aalisin ng Diyos yun para siya maging sentro. Kaya tayo kailangan lalong lumalalim sa pagkakilala sa Diyos, sa kanyang salita at sa pamamagitan ng pananalangin. At tingnan niyo yan, kapag nangyari sa bawat Kristiyano, di ba yung epekto sa iglesia mismo? Ang ganda, At alam natin, naluluwalhati ang Panginoon. So it must begin with us personally. So, doon sa tanong natin, when we began with what is called as the Lord's Prayer, o ang panalangin, halimbawang ibinigay ng Panginoon, paano nga ba tayo dapat manalangin ay sa ating Panginoong Jesucristo? Iyan po ay matatagpuan sa Luke 11. May counterpart yan sa Matthew 6. Pero sa Luke 11, makikita natin, unang-una, kailangan muna tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos. Bakit? Kasi sabi, Our Father in Heaven, aming Ama sa langit. Bagamat napakataas ng Diyos, pero siya'y ating Ama. Wala nang pinakamabuting Ama, kundi ang ating Diyos. Ibig sabihin, may relasyon na tayo sa Kanya bilang Kanyang mga anak. Number 2, sambahin natin siya at ang Kanyang pangalan. Hallowed be thy name. Sambahin nawa ang pangalan mo. Wala kasing katulad ang Diyos. He is unique. He is separate on His own. Yun yung to hallow, to treat Him as unique or holy. Kaya, hindi binabanggit ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Alam natin yan. Sabi sa Proverbs 18:10, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. The name of the Lord is a strong tower. The righteous man runs into it and is safe. Kaya masarap makilala ang Diyos sa kanyang pangalan dahil ito ay pagpapakilala niya. Kung ano yung pangalan ng Diyos, siya yun, karakter niya yun. Number 3, pray for God's agenda first. Pray for God's agenda first. Ipanalangin muna natin ang layunin ng Diyos. Saan natin makikita yon? Sabi kasi ng Panginoon, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Dumating nawa ang kaharian mo, maganap nawa ang kalooban mo sa lupa kung paano sa langit. Yun ang panalangin natin na siya maghari sa atin at siya masusunod sa buhay natin at mas marami pa kumilala sa Panginoon para maganap ang kanyang kalooban. Kung paano perfectly ginaganap sa langit, dito sa mundo, hindi. Pero mas marami magpasakop sa Panginoon. Kasama sa apat sa panalangin natin. Pang-apat, kailangan nating umasa sa Kanya sa lahat ng bagay. Depend on Him for everything. Kaya nung sinasabing, give us this day our daily bread,
Alam niyo naman, kailangan natin kumain. Pero hindi lang tinapay ang pinapanalangin mo dyan. Araw-araw, lahat ng kailangan natin. At meron ba tayong bagay na kailangan na hindi natin dapat ipanalangin? Wala. Maliit man yan, malaki. Alam niyo ang Philippians 4:19. Tingnan natin ang inyong memory sa memory verse. Philippians 4:19. Isa dapat sa mga pinaka-popular na talata sa isip natin yan. Philippians 4:19. Ano ang Philippians 4:19? But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalatian kay Kristo Jesus. Bakit magandang tandaan ang talatang ito? Kasi ang pangako, gaya ng sinabi ni Apostle Paul, tandaan nyo sa panahon to, walang ibang tumutulong kay Apostle Paul kundi ang Philippian church. Hindi rin maganda ang kanilang kalagayan sa panahon ng pagsubok, pero naalala nila si Apostle Paul. Kaya niya sinabi, ang Diyos ang bahala na magkaloob ng pangangailangan nyo ayon sa kayamanan ng kanyang kalwalatian kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, ang mga tao na handang magpagamit sa Diyos, kahit hindi naman sila sobrang sagana, pero gusto nilang gamitin sila ng Diyos at magiging pagpapala ito. Maging sa lingkod ng Diyos o kung kanino pa mang gustong gamitin ng Panginoon, ang Diyos ang bahala. Alam niyo ba, every time tayo nagkakaloob, parang in the Old Testament, yung kanilang tithing o kaya yung kanilang ani, first fruit, ibibigay nila. That's a sign of faith. Ang Diyos ang magkakaloob sa susunod. Ganon din tayo. Kapag tayo nagkakaloob at binibigay natin, andun yung pananampalataya, Lord, salamat sa binigay ninyo, kayo ang karapat-dapat dito at kayo po ang magpuno ng susunod pa naming kailangan. Tingnan yung taong walang pagtitiwala sa Diyos. Gusto niya puro pahamig, pakabig. Hahamigin niya lahat, kakabigin niya, gusto niya, puro sa Kanya. Di ba parang yung kasabihan sa English, get all you can and can all you get. Kunin mo na lahat na makukuha mo tapos sa'yo na matigil. Ano yan? Nagsisigurado ka? Wala namang sigurado sa mundo. We had a series on risk-taking, yung pagtataya para kay Kristo. Wala kang matitiyak dyan. Ipunin mo na lahat. Sige, pag hindi isang araw, biglang merong nangyari sa ekonomiya, tapos biglang nagkasakit, naubos lahat ng savings mo. Ano nangyari? Di wala. Hindi ibig sabihin masamang mag-save. Dapat kasama yan sa ating plan, yung ating retirement. Pinapanalangin natin. It's just that, gusto natin gamitin din tayo ng Diyos para sa Kanyang kaharian. At hindi mangyayari yun kung puro sarili iisipin natin. So, kaya ng Diyos na magkaloob. Natututuan natin yan kapag palagi tayong lumalapit sa Kanya araw-araw. Kaya nga, hindi naman pag nanalangin ka, give us this month our daily bread Sa araw na to, Panginoon, tulungan niyo po. Mas masarap yun, umaasa araw-araw sa Diyos. Panglima, at dito tayo magpapatuloy sa pag-aaral natin, we need to forgive and to be forgiven. Kailangan nating mapatawad at magpatawad. Bakit kasi sabi doon, forgive us our debts as we forgive our debtors. Patawarin niyo kami sa aming mga utang kung paano kami ay nagpapatawad sa utang ng iba. Tingnan niyo po, ang inaalok ng Diyos, yung kapatawaran at buong pagpapatawad dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. At dahil doon, pwede niya tayong tanggapin anumang sandali. Hindi naman kasi natin kayang linisin yung sarili natin At nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Nadudumihan pa rin tayo, kahit napatawad na tayo. Diba? Kaya ngayon yung illustration ng gustong hugasan ng Panginoon yung mga kanyang mga alagad, ayaw ni Pedro. Sabi ng Panginoon, kung hindi kita hugasan, hindi ka kasama sa mga taong sa akin. Kasi merong luo bath na buong katawan, pero meron ding simpleng paghuhugas lang. Kasi lalo sa panahon yon, nakasandalya sila, malikabok, nadudumihan pa rin. Ibig sabihin, kailangan pa rin natin bumalik sa Panginoon. At alam niyo yung 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sa Filipino,
Kung ipaayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Pangako ng Diyos, kaya mas mabuti pa daw, aminin na natin na nagkakasala tayo kaysa itago natin, walang nakatago sa Diyos. Masarap mapatawad. At yun ang ipanalangin natin, siya sa atin ng Diyos, yung puso natin. Kahit yung mga pagkakataong walang ibang nakakakita sa atin, actually, yun daw ang totoong test of integrity. O kung sino tayo, kapag tayo nag-iisa na lang. Magagawa mo na yung lahat na pwede mong gawin. Pero sa harapan ng Diyos, walang tago. Yun talaga tayo. Kumpara doon sa nakikita tayo ng iba, again, madaling mag-pretend. Pero sana, dumating na tayo sa point, lumalim na tayo in our Christian life, kung sino tayo sa harapan ng Diyos, tayo lang at ang Diyos, ganun din tayo sa harapan ng iba. Diba? Hindi na yung double face or hypocrite. Sana, patuloy tayong turuan ng Panginoon. At sana, maging sensitibo tayo. Diba? Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts and see if there be any wicked way in me. And lead me in the way everlasting. Magpasiyasat tayo sa Diyos palagi. Sapagkat tandaan niyo po, lahat ng tao may blind side. Binabanggit ko na yan before. May experiment, di ba? Sa mata natin, may isang area na walang nakikita. At malalaman mo yan, kapag pumikit ka, yung isang mata mo, pinikit mo, at yung meron kang hawak-hawak, at habang malayo yung kamay mo sa mata mo, inilalapit mo siya, may certain portion dyan, biglang mawawala. Literally, that's what we call as a blind spot. Lahat ng tao may gano'n, may area na hindi niya makita. Bawat isa rin sa atin, may bahagi ng buhay natin hindi lantad sa atin. Feeling natin okay na okay tayo? Hindi eh. Kaya maganda, nagpapasiyasat tayo sa Diyos. At kung gagamitin ng Panginoon, marahil ang isang kapatid sa Panginoon, o marahil ang ating asawa, sino mang malapit sa atin na nakakakilala sa atin, handa tayong makinig. Ang pinakamahirap pag hindi na tayo marunong makinig at hindi na natin makitang, uy, meron pala akong kahinaan. Hingin natin sa Panginoon. At ito, kapag naranasan nating mapatawad ng Diyos, may kadugtong yun. Pipiliin din nating magpatawad sa iba. And actually, it is a choice. Pagpili yan. Alam nyo, kapag natutuwa natin to, bago pa tayo gawa ng masama ng iba, alam na natin sa isip at puso natin, at pag may nagawa silang mali, hindi na tayo magugulat, magiging handa tayong magpatawad. No, minsan kasi, masyado tayong parang bago ng bago. Alam naman natin ang human nature, nagkakasala. Bakit pag nagkasala yung isa sa atin, ano yan, magagawa mo yan sa akin? Totoo naman. Tao pa rin eh. Tayo nga, marami tayong nagagawa sa iba ng di natin inasa, di ba? Yun eh. Kailangan natin, buksan ng Diyos ang isip at puso natin para maging sensitibo tayo sa Kanya. Gusto ko yung sinabi ni Ian Murray sa kanyang sinulat, sabi niya, as bread is the first need of the body, so forgiveness for the soul. Kung paano daw ang unang-unang kailangan ng katawan yung pagkain o tinapay, ang kailangan ng ating kaluluwa, unang-una yung kapatawaran. Pero kadalasan, di natin nakikita yon. Mas madalas, alam natin, kailangan natin kumain. Gutom tayo eh. Pero hindi natin nararamdaman, kailangan natin nung kapatawaran sa araw-araw. Now, tingnan nyo po, saan ikinumpara ng Panginoon yung kasalanan? Binasa natin kanina. Anong term na ginamit ng Panginoon? Forgive us our, hindi naman niya sinabing sins. Forgive us our debt. Patawarin nyo kami sa aming mga utang. Ang kasalanan ay pagkakautang sa Diyos. Kaya di ba alam niyo yung kasabihan? Sabi, Jesus came to pay a debt He didn't owe because we owe the debt we couldn't pay. Dumating si Jesus para bayaran yung pagkakautang na hindi naman siya ang may utang. Bakit? Kasi tayong may pagkakautang, di naman natin kayang bayaran ang Diyos. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas.
Ang tanong, ganun pa ba tayo mapasalamati sa Panginoon sa ginawa niya at patuloy ginagawa sa ating buhay? Diba? Pag-isipan natin, mga kapatid. May binanggit din si Adam Clark at tinranslate ko na ito sa Filipino para madali. Ang sabi niya, ang kasalanan ay inihalin tulad dito sa isang utang or debt. Dahil marami ang ating mga kasalanan, tinatawag itong mga utang. Plural nga yung debts. May S eh. Nilikha ng Diyos ang tao upang mabuhay para sa kanyang kaluwalhatian at binigyan niya tayo ng kanyang kautusan bilang gabay sa ating pamumuhay. Kaya't sa tuwing tayo gumagawa ng anumang hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, nagkakaroon tayo ng utang sa kanyang banal na katarungan. Yun. Unang-una tandaan natin yung utang natin sa Diyos bago pa sa ibang tao. Susunod na lang yung kasalanan sa iba. Pero salamat na lang sa ating Panginoong Jesucristo na nagbayad ng ating utang. Tingnan niyo yung Luke 11:4. Ano sabi sa Luke 11:4? Balik tayo sa ating model prayer. Tingnan niyo, yung unang bahaging yon, at ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan. Gusto natin yun. Pero may kasunod sapagat aming pinatawad naman ang bawat may utang sa amin. Ibig sabihin, kung ganong gustong-gusto natin na mapatawad, dapat handang-handa din tayong magpatawad. Minsan maririnig yung mga tao sa sobrang sakit na nagawa sa kanila. Hindi ko makakalimutan ng ginawa mo. Hindi kita mapapatawad hanggat ako'y nabubuhay. Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Masasabi yan ng tao hindi nakaranas ng kapatawaran. Pero sa taong napatawad, parehiyatang maling filosofiya sa buhay yan. Lalo na yung ingat tayo mga kapatid, yung sa matagal ng panahon, ang dami pa rin nating mga pinanghahawakang mga sama ng loob. Hindi na tayo maka-move on. Para bang lahat na lang ng hinanakit sa buhay, iniipon natin. At kahit lumipas na 10 taon, galit ka pa rin doon sa taong yun. Ganun ba Diyos sa atin? I would suppose, natural sa unbelievers yan, wala nga silang naranasang kapatawaran at hindi nila alam ang kahalagan. Pero sa mga Kristiyano, tapos sinasabi natin nagpapatuloy tayong humingi ng biyaya at awa at kapatawaran ng Diyos, and then hindi natin mabitaw-bitawan yung kahit ano. Minsan na, di ba, may nag-interview sa isang lalaki, sa isang show yata yan, in-interview siya, isa sa tanong, ano ang kasalanan na ginawa ng asawa mo sa'yo? Lalaki yan, tinatanong. Alam mo ang sagot ng lalaki? Hindi ko matandaan. Sabi nung talk show host, sigurado naman kahit isa meron. Hindi mo matandaan? Oo nga. Bakit? Kasi kinakalimutan ko na pag ginawa niya sa akin. Yun yung book na Maximum Impact about what true love means. Kaya pala, nakakalimot. Bakit? Kasi ibinigay mo na sa Panginoon, pinatawad mo na yung tao, you move on. Hindi pagmamahal, yung patuloy mong inuungkat-ungkat at binabalik-balik yung kasalanan ng iba. Kung tayo nga ayaw nating ganun napakasakit nun, di ba? Pero sa iba, madali tayong ganyan. Kaya nga, ayon sa pulpit commentary, tinagalog ko na rin, walang mas madaling sabihin sa ating mga labi at hangarin sa ating puso kaysa sa panalangin, Ama, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Di ba gustong-gusto natin yan, Lord? Patawarin niyo po kami sa aming kasalanan. Wala na daw pinakamadali at gusto natin mapatawad tayo. Pero tingnan niyo, sabi niya, ngunit habang binibigkas natin ng panalangin ito, madalas nating nalilimutan o hindi pinapansin ang kalakip nitong kondisyon na tayo rin ay dapat magpatawad sa iba. Nakakalimutan natin ang napakalaking utang na pinatawad na ng Diyos sa atin, samantalang mahigpit nating sinisingil ang maliit na pagkakasala ng ating kapwa. At sa mismong sandaling tumatanggi tayong magpatawad, para bang muli natin pinapasan ang bigat ng napakalaking utang na minsan nang pinatawad sa atin. Wow, habang binabasa ko yan in Filipino,
Oo nga, no? Mas may dating. Totoo naman. Karanasan natin yan. Natatandaan yung the parable of the unmerciful servant? Naalala niyo yung kwento? Matthew 18:21-35. The parable of the unmerciful servant. Yung alipin na walang habag sa kanyang kapwa alipin. Ayan, nagiging malinaw na siguro. Alam niyo yung kwento niya? Sinisingil na sila nung kanilang amo. Yung hari yata yan. Siningil na sila. Nagmakaawa tong isa, napakalaki ng kanyang utang. Ang sabi, 10,000 talents. Pag i-convert mo yan, 20 years of laborer's wage. Isipin mo ba naman, 20 taong magtatrabaho ka, yun ang katumbas ng utang niya sa hari. Alam niyo, naawa yung hari. Pinatawad siya. Dali-dali. Paglabas niya, nakita niya yung kapwa niya alipin na may utang sa kanya. Ang sabi doon, 100 denarii. Anong katumbas? 3 buwang sweldo. Palagay niyo na, kung 10,000 naman, edi 30,000. Nung kino-compute ko nga, paano mo i-compute yung 20 years na pagtatrabaho at 10,000 lang, lalabas na 2.4 million. Kita niyo yung laki ng difference. Kinuha, sinakal. Pag di ka nagbayad, papakulong kita nung nalaman ng hari. Sa laki ng pinatawad ko sa'yo, yan di mo mapatawad. Yun mismo yung point. Mas madali na maningil sa iba kaysa kung tayo ay sisingilin ng Diyos. Kaya kung totoong naranasan natin yung kapatawaran ng Diyos at naintindihan natin gaano karami yung kasalanan natin, walang anumang pwedeng magawa ang kahit sino sa atin, gaano man kalaki. Pagpalagay na natin talagang mabigat at malaki ginawa. Sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, kailangan yan sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, hindi rin natin kayang patawarin. Kasi sa sarili natin, di natin talaga magagawa yan. Naintindihan niyo, ba't ganun kahalaga yung panalangin na itinuturo ng Panginoon? Ini-examine niya tayo. Kaya ang totoong pananalangin, handa rin tayong umamin sa Diyos at madali tayong matutong umunawa at magpatawad sa iba. Habang pinapalalim ng Diyos para sa akin, at sana sa inyo rin, ang panalangin ito, ginagawang personal ng Diyos. Oo, totoo yun. Mas madali tayong humingi sa Diyos kaysa sa humingi ng tawad. Sana maging regular sa buhay natin. Okay? Sige, Brother Kempi. Yes. That is a very good question. Totoo naman yan. Nangyayari yan. Paano kung hindi humingi ng tawad sa'yo, paano mo papatawarin? Well, ganito yan. 2 things. First of all, it is your relationship with God and to the person. Pwede hindi siya humingi ng tawad at hindi naman napakadaling ibigay ang pagpapatawad na kahit hindi ka humingi ng tawad, patatawarin kita ha. No, you do not say that dahil hindi naman niya makikita ang kabigatan ng kanyang kasalanan. Pero sa iyong puso at sa iyong isip, Lord, itong taong to, tagal-tagal na, ayaw i-acknowledge yung kanyang kasalanan. O kaya itong taong to, tagal-tagal nang may utang, ayaw akong bayaran. Lord, tulungan niyo po ako na mapatawad siya. I think that is the first step. In the sight of the Lord, learn to forgive the person. Di ba parang yung prayer ni Stephen, Lord, huwag niyo pong i-commit sa kanilang kasalanan ito. Ginaya niya ang Panginoon bagamat mamamatay na si Stephen. So it is settling it before the Lord. So kahit hindi nila gawin yung tama, nagawa mo na yung tama. Iyon ang mahalaga. And then, kayang baguhin ng Diyos yung taong yun. In fact, may mga tao nga, di ba, hindi maganda ugali, pero pag pinakita mo na maganda, magugulat Ba't ganun pa rin siya sa akin? Ibig na magalit. May paraan ng Diyos See? So, hindi nakadepende sa Kanya, pero sa ating relasyon sa Diyos. So, sa atin yun, of course, personal. Not necessarily i-express mo sa Kanya na, okay ka na, wala na akong problema. No, nawawala yung bigat. And then, kasi marami nagsasabi, di ba, forgive and forget. Now, yung forgetting is not necessarily limot mo na lahat. Pero you choose to bring it to the Lord. Ang classic example niya si Joseph.
Alam niya yung ginawa ng mga kapatid niya eh. But, pinangalanan niya yung anak niya si Manasseh, the Lord has made me to forget. Ibig sabihin, wala na yung pain. Wala na yung bigat ng kanilang ginawa. Inirelease niya na sa kanya. You can forgive and you can forget by bringing it to the Lord, not necessarily mabura sa memory mo. Pero hindi na siya ganun kasakit. For some, it takes time. But let God be the one to do that. Kailangan may first step tayong gagawin, ibigay natin sa Diyos. Because you will never forget pag palagi mong inuulit-ulit. Or you will never forget, parang sugat lang yan. Sugatan ka na nga, kinukot-kot mo pa rin, hindi gagaling yan. But let God be the one to heal us. Pero ang point is, una sa harapan ng Diyos, and then before other people.